Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoise. So ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal. So ang video ito ay mula na naman kay Sir Romiel TV. So supportahan nyo yan. So meron itong pamagat na grabe, Pilipinas pumalag na sa China. Israel gusto pang mag-supply ng armas sa Pilipinas. Diyos ko, I think magandang balita to para sa Pinas. So bago natin simulan, Sir Romiel TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, grabe, Pilipinas pumalag sa China. Pumalag na sa China. Israel gusto pang mag-supply ng armas sa Pilipinas. So alam naman natin kung gaano kasolido yung mga armas ng Israel. So tingnan natin. So again, Sir Romiel TV, Pilipinoise, like, comment, share, subscribe. Start. Subscribe. Sa bagong balita na ating nakalap, patindi na ng patindi ang sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea matapos ibalita ng Philippine Coast Guard na dumadami ng husto ang mga vessels ng China at palapit ang mga ito sa coastline ng Zambales na naging dahilan upang mag-full force ng ating Coast Guard sa kanilang deployment. Dapat lang, di ba? No, PCG na mismo nagsabi niyan. Chinese vessels continue illegal patrol of Zambales coast. Di ba? Sobrang layo na nun, pero nakikialam pa rin sila dun. So dapat aksyonan natin na yan, no ba? Nasa 60 nautical miles na lamang manong isang barko ng China na sobrang lapit na talaga sa kalupaan ng Pilipinas. Kaya wala nang pagpipilian pa ang ating Philippine Coast Guard kundi pumalag sa mas dambuhalang barko ng China kahit na sobrang liit lang ng kanilang patrol vessel. Ang nasabing patrol vessel ay ang BRP Cabra na kung saan nakipagharap-harapan ito sa China Coast Guard vessel na may hull number na 3103 na kung saan mas malaki pa sa mga Teresa Magbanwa patrol vessels na pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Oh, nice. Tinapoy ng BRP Cabra ang nasabing vessel mula sa 60 nautical miles at ngayon ay nasa 80 to 90 nautical miles ng barko ng China. Ngunit hindi actually malapit pa nga yan kasi 'di ba yung sa atin is 200 nautical mile, 200 nautical mile yung pag-aari natin. 'Di ba? Dapat palabasin pa talaga. Rin dapat makampante ang Pilipinas at magdagdag pa ng mas maraming vessel sa lalong madaling panahon. Tama. Napakalawak ng West Philippine Sea at nasa 14 lamang ang barko ng ating Coast Guard na kayang magpatrolya ng matagal sa ating katubigan at pati BFAR ay tumutulong na rin sa pagbabantay dahil hindi talaga ito kaya mag-isa ng ating Coast Guard. Kaya nga dapat talagang di ba? Dagdagan yung mga kagamitan natin pandagat. Like for example, yung mga barko, 'di ba, yung mga eroplano natin pandigma, pangdepensa. Dapat yun sana yung pinupukusan or pinupunduhan ng malaki ng gobyerno. 'Di ba? Tapos yun nga parang yun yung karapat dapat talaga, bigyan ng confidential funds. Para syempre yung mga kalaban natin wala din silang kaalam-alam na meron din tayo mga secret weapons, 'di ba? Mabuti na rin aktibo sa ngayon ang kanilang pamunuan sa pagbili ng mga makabagong patrol vessels mula sa ibang bansa na kung saan mayroong nasa 49 na mga barko ang nakatakdang i-deliver ng France at Japan sa Pilipinas. Nice. Na tinatayang nagkakahalaga ng nasa halos 50 billion pesos. Grabe, no? Solid na rin yun. 49 tapos 50 billion. 1 billion each. Solid na rin yun. Mas mabuti talaga na bigyan talaga ng napakalaking pondo yung yung mga ganito, yung mga pandigma natin. Kaysa sa ibuhos natin sa mga kalsada, mga bridge, na saka lang naman aayusin kapag malapit ng eleksyon, anak ng teteng yan. 'Di ba? For sure sa inyo, since malapit na mag-eleksyon ngayon, may nakita na ba kayo na mga kalsada na inaayos dyan sa inyo? 'Di ba? Huling-huli yung galawan kung kailan mag-eleksyon saka ayusin yung kalsada. Pakasama dito ang nakatakdang pagbili ng nasa 3 Cape-class patrol vessels mula sa Australia at nakasecure na rin ng 2.5 billion pesos na pang down payment ng Pinas at sinasabing armado ang nasabing vessel. At sa nilabas na proposal ng Philippine Coast Guard, may plano pa silang bilhing 2 Guardian class mula sa Australia na pwede umanong gamitin sa pag-deliver sa BRP Sierra Madre dahil kaya nitong maglayag sa mga mababaw na parte ng karagatan. Goods. At nitong nakaraang buwan lang din, nagpahayag ang French government na handa pa nilang tulungan ng Pilipinas na actually yung barko yun parang ocean jet ng mas maraming barko para sa Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng financing o pagpapautang at sana'y tanggapin ito kaagad ng Philippine government. Marami pa. Kita nyo ba? Parang ocean jet, diba? Parang fast crop. Pero siya, mabangis yun. Pwedeng i-offer ang France na malalaking patrol vessel, pwera na lang sa BRP Gabriela Silang, katulad na lang ng mga Kershep OPV
na dinisenyo rin upang magbantay ng matagalan sa karagatan, ngunit nakadepende na rin ito sa Philippine Coast Guard. Samantalang sa isa pang balita, tinatarget ng mga Israeli defense companies na makakuha pa ng kontrata mula sa ating hukbong senatahan sa kanilang patuloy na modernisasyon at nakipagpulong na umano sila sa mga opisyalis ng Pilipinas. Alam naman nating lahat, di ba? Or I don't know if yung iba sa inyo dyan, baka hindi nyo pa alam na itong Israel, isa sila sa pinaka, matibay gumawa ng mga armas, men. Like, kita nyo, pinagtutulong-tulungan na sila ng mga bansa. Hindi umiipik. Ito ang kinakailangan na armas ng bansa sa ngayon. Matatandaan na bibili ang Philippine Army ngayong taon ng karagdagang 12 Atmos 2000 self-propelled howitzers na gawa ng Elbit Systems ng Israel na pwedeng gamitin laban sa lokal na rebelde o hindi kaya bilang coastal defense. Samantalang ang Philippine Navy naman ay kasalukuyang ino-offeran ng mga warships na gawa naman ng Israel shipyards na sinasabing mas mura pa kumpara sa Rizal-class frigates. Dabi, no? Yan din. Mga barko din. Hindi rin papahuli. Nice din yun. At ang sinasabing pinag-usapan ng Israel at mga opisyalis ng Pinas ay ang patungkol sa pag-supply ng coastal at aerial defense equipment, lalo na't nakapokus ngayon ang bansa laban sa China at handa umano ang Israel na isupply ang lahat ng kinakailangan ng Pilipinas. Pagdating sa coastal defense, kasalukuyang ino-offer ng Israel ang kanilang Pulse rocket system na sinasabing pinakamura sa lahat ng ino-offer dahil kasalukuyan itong Akala ko Pulse pala, PULS. Ipagkumpetensya sa M142 HIMARS ng Estados Unidos at K239 Chunmoo ng South Korea. Kayang tamaan ng Pulse rocket system ang mga target nito hanggang sa layong 300 kilometers at pwede itong gamitin bilang pandagdag depensa kasama ang ating BrahMos laban sa mga vessels na manghihimasok sa ating teritoryo. Grabe men, imagine niyo yung Pilipinas na sobrang daming pandigma or armas. Imagine niyo, do you think bubuli-bulihin pa ng China? Kita nyo, isang Typhoon missile lang ng Amerika, men. Iniiyak ka ng China. What more kung meron tayong mga ganitong mga solid na mga pandigma, di ba? Mga depensa, mga armas. Sus! Ano ba kasing ginagawa ng mga past administrations na yan eh? Di man lang nag-invest kahit kahit sabihin natin na 10 billion pesos kada admin or kahit sabihin na lang natin na 2 billion per year. Kahit gano'n na lang, at least meron, di ba? Dagdagan ng dagdagan ba? Problema kasi, hindi pinagtutuunan eh. Maraming bansa na rin ang gumagamit nito na nagpapahiwatig na isa itong magandang produkto, kaya sana ibilhin ito ng ating Philippine Army. Pagdating naman sa aerial defense equipment, may chance ang daragdagan pa ang ating mga Spider air defense system na kasalukuyang ginagamit ng Philippine Air Force sa ngayon bilang proteksyon laban sa missiles at aircraft ng kalaban. May range ang mga Spider na aabot sa 50 kilometers, ngunit kinakailangan ng Pinas ng mas mahabang range ng air defense system, katulad na lang ng Barak 8 missile system, dahil may range ito na aabot sa 150 kilometers, kaya malawak ang kayang protektahan ng nasabing missile system. Solid. Nakalagay na rin ang Pilipinas sa potential operators nito at umaasa tayong bibilhin din ito ng Philippines. Grabe. Potential operators na tayo, men. Diba? Malaking tulong din kasi yung pakikipagkaibigan sa ibang bansa talaga. Philippine Air Force o kahit alinmang sangay ng ating hukbong senatahan dahil medyo kapos ang 50 kilometers na range ng Spider air defense system. Panigurado din naman na ibibenta ito ng Israel sa ating bansa, ngunit medyo may kamahalan ng mga Barak 8 kumpara sa Spider dahil sa mas angat din ito pagdating sa kapabilidad na kung saan sinasabing kaya nito kahit sabihin na ang mahal mga ballistic missiles. Puno lang talaga kung yung mga nauupo sa pwesto nga malasakit. Kaya di ba? Kayang pondohan talaga, men. Meron tayong mga pera na hindi nagagamit sa ibang mga ahensya. Di ba? Dahil hindi gagamit na. Di ba? Dapat yun yung ewan ko kung paano yan, pwede bang gawin yan yung tapak-tapak mode, something like that na, short tayo dito sa sa depensa, so yung mga extra money nyo dyan, ilagay natin dito sa depensa. Kasi yun yung kailangan natin, min. Alam naman natin na, yung China ngayon, di ba? Inaano talaga nila tayo. Sa ngayon, kailangan lang talaga ito mabigyan ng pondo ng Philippine government dahil ito na lang ang kulang upang may Philippine sakatuparan government. Yan, parang ocean jet talaga, Kita nyo? Pero mabangis. Angas. 3-4. Buti ganyan pala yung paglagay ng mga barko, parang tinatali na lang. Kasi di ba dati parang pinaparol siya.
Solid. Tapos na ba? Sige, panoorin lang natin kung gaano kaangas tong mga depensang to. Boom. Yun lang. So yun lang naman mga kanaisi. So kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below and then let's talk about it in the comment section. So again, that video is from Sir Romiel TV. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin siya, i-subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, men. 'Di ba? Sobrang ganda ng mga hakbang na yun na tawag dyan, bibili or mag-i-invest tayo. Tapos yung mga kagamitan pa galing sa Israel. Kasi yun nga, hindi na dapat pagtalunan yan. Mga produkto ng Israel sobrang solid talaga, men. Like nakakamangha talaga. And yan lang yung bansa din na parang proven talaga yung mga pandigma nila, men. Like as you can see, pinagtutulong-tulungan na sila ng napakaraming kalaban or bansa. Hindi umubra sa kanila. Ewan ko kung yung Iron Dome nila na yan, ibibenta ba nila yan? Nagbibenta ba sila ng ganyan? Tingnan natin, studyhan natin ano. At kung magkano siya, kaya bang bilhin ng Pilipinas? Pero I think pwede ba? Useful ba siya, yung Iron Dome if ever nandito sa Pilipinas? Kasi yung Israel kasi, men, napakaliit lang nila na bansa. Tapos yung mga Iron Dome nila, syempre, parang pinapalibutan din sila ng mga bansa-bansa, diba? So, nais lang din nilang makasiguro. And then yun nga, sobrang effective din naman talaga. Effective din naman yung mga pinaggagawa nila. Kita nyo naman kahit anong gawin ng mga kalaban nila, hindi nakakapasok yung mga ano nila, diba? So, solid din talaga. So, yun, 50 billion, 49 billion, something like that. So, goods na yun. Sana sana investan talaga to ng mabuti ng gobyerno natin, like kung kailangan nilang kumuha ng pondo sa iba na hindi naman nagagamit, 'di ba? Dapat ganun lang. Di yung nagugulat na lang tayo, may isang ahensya diyan na proud pa, nagse-celebrate pa kasi marami daw silang naipon na pera, anak ng teteng. Ba't iniipon yung pera? Prone sa prone sa mga malilikot ang kamay dyan sa politika kapag hindi marol yung perang yan. Sa PCSO din, parang may mga question or questionable. Like, sobrang dami talagang sobrang daming ahensya daw natin na, may mga kababalaghang nangyayari. So, sana yung mga lapses na yan, ituon na lang nila or i-focus na lang nila sa depensa, di ba? Makakasagi pa sa ating lahat ng mga Pilipino. Di ba? Sana yun yung mindset nila this 2025, 2026. Tapos yun nga, sabi ko sa inyo kanina, mas maganda siguro kung every administration, every year, kahit mag-invest lang sila ng 1 billion, kasi ipapalagay natin na ang isang barko is nagkakahalaga ng 1 billion, something like that. Kahit kahit kada taon, isa. Di ba? Slowly but padami pa. Kaysa naman sa wala talaga, di ba? Sasabihin lang, mahal naman yung 5. Di natin afford yung 5. Bakit ba kailangan 5 agad? Pwede namang isa, 'di ba? Isa-isa lang. Dahan-dahan. Pero ngayon, I think nasa kasi tayo nasa mainit na issue tayo. So, I think need talaga nating damihan Pero yun nga, sana maisipan nila ng paraan yan, gobyerno natin. Tapos yun lang naman. So again, Sir Romiel TV, subscribe nyo yan. Tapos syempre, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe, Filipinoise.